Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Anaton mga headlines. By bust operation gidbuhat din usa nga barangay din sa syudad han Tacloban. Mga mulupyuhan norte nga dapit han Tacloban kinukurian hiton panakayan. Tacloban most wanted nadakuphan mga kapulisan. Usa naman nga balay ha Kabarasan Palo Leyte nasunog. 265 milyones nga loto jackpot nadaog. Maupay ngatak na ini Bob Abellanosa para naton Frontline Eastern Visayas. Yan na ang naton katugiban. By bust operation din ha barangay Bagakay, usa amo ito nadakop. Ada Frontline hindi nga sumat hi Junel Thomas. Nagdumarahin by bust operation ng mga ahente ng PDEA 8 RSET ngan AIU ha Perles Village, Barangay 93, Bagakay, Tacloban City, banda alas 2:40 hankulop ang Disyembre 5, tuig 2020. Arestado ang ginkilala nga suspect kay Kenneth Mark Nete, ihawid residente han Barangay Bougainvillea, Santa Rita, Samar, ngan presente nga naguukoy hanasabi nga village. Hanasabi nga suspect in gin-identify nga usa nga high-value target. Nakuha suspect ang duha ka heat seal transparent plastic sachet nga may sulod nga gintutuuhan nga dried marijuana leaves nga may timbang nga maabot 1.3 gramo nga may estimated market value nga nagkakantidad hin 260 pesos. Usa ka heat sealed transparent sachet nga may white crystalline substance nga gintutuuhan nga shabu nga nagtitimbang hin 11.9 ka gramo nga may estimated market value nga nagkakantidad hin 81,542 pesos. Ang suspetsado ing gindara sa detention facility han PDEA 8 nga nakatalaan pasakahan hin kaangayan nga kaso ha pagtalapas sa Republic Act 9165. Para Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Halay naman nga sumat ha pinakusog nga investigasyon ngan pagkalapin mga ebidensya han Tacloban City Police Station usa nga pamunuan ni Police Major Leonidas C. Sidionco, an officer in charge ang nasabi nga stasyon. Ira na dakop adton usa nga most wanted person din niya syudad ng Tacloban. Ang nadakop adton 53 anyos nga lalaki nga taga din niya Tacloban. Ini nga lalaki nga gidakop ipinagihan alias warrant of arrest for illegal possession of firearms and ammunition nga gin-issue ni Presiding Judge Honorable Pedro S. Espino. Apag kay naad to ini nga lalaki ha kustudiya han TCPO. Spring o siring naman ni Police Major Sidionco seryoso daw hira ha pagdakop hini nga mga wanted persons ngan ipaslak ha presuhan. Ira gihapon ginihingyap nira ha mga tao nga buligan iton mga kapulisan para masiguro ngan safe o secured iton aton syudad. Alay naman niya sumat na sunog naman inusa nga balay ni Kabarasan Palo Leyte. Ada Frontline hini nga report hi Junel Thomas. Waray na nasalbar nga mga gamit mahuman masunog inusa nga panimalay ha Barangay Kabarasan Palo Leyte. Didahan na kalabay nga Disyembre 5 nahitabuan na sabi nga sunog banda alas 4 hankulop nga nini naman inaparong banda alas 4:40 hankulop. Waray haira panimalay ang tag-iya tungod nga nakanto ini nagatinder hinusa nga birthday party. Sakto naman nga nakatambay ang pira nga mga mulupyo tungod nga gawasan ira panimalay inurog tinatambayan. Usahan na kadto nakapansin nga may nagkakarabiti pero waray la inipansin na nga pira la ka segundo dakunan kalayo nga ira nakita. Nga dayon ini ginpublikan nga maparong pero waray na ini kaagapi kay ini nga panimalay inhimo hin light materials hinungdan han
han dagmit nga kasunog. Base naman ha investigasyon han BFP Palo Leyte, nagawas ang nakalimtan nga nakasaksak ng electric fan ang hinungdan o gintikangan han sunog. Waray na nakuha nga bisa na nga gamit ang pamilya, ngan ini naman inanawagan hin bulig para ini makagtikang utro hin pagtukod hin panimalay. Ang paniti pamilya inwaray permanente nga pakabuhi kay inila inagpapasuhol pag uma ngan iya naman asawa inwaray lo trabaho nga nagaasikaso han ira usa na anak. Para Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Samtang ang 649 Super Lotto Jackpot nga 265 milyones ka pesos amo ito nadaog hinusala kataho. Ini nga jackpot amo ito nadaugan di daton Disyembre 6 tuig 2020 han alas 9 han gabi nga draw. Ang winning combination amo ang 6, 12, 18, 20, 32 ngan 41. Sumalay nihan PCSO 50 naman nga nagtaya ang nagdaogin second prize nga tag 50,000 pesos. Hapag kaya na waray may gingawas nga detalye ang PCSO hiunong han nagdaog hini nga dako nga jackpot. Samtang ang iba naman nga manaraya nga tuliwat anay mataya hiton 658 nga ultra loto kundi waray pa ini may nakadaog sobra 88 milyones ka pesos na itong jackpot price. Masunod naman hanaton Frontline News, face mask ordinance violators, pinansita. City Housing ngan iba pang opisyal nagpulong hiunong han relocation han mga bulupyo ha Barangay 65. Barangay Abaca, Buntay na kalsada, ginhihingayad na. Ini nga ni Papa nga mga sumat sa pagbalik ka naton Frontline Eastern Visayas. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. We walk the talk. That's who we are. Ang nag-iisang hari ng public service. Nandito na to the rescue. Idol Rapi Tulfo. Malaki. Kaya namin aksyonan para... Totoo bang minabaril ang kapatid ko? Nagpapasahod kayo ng tama at binabayaran sila ng OT. Sapat-sapat na po yung sweldo nila. Idol in Action. Monday to Friday, 10:30 a.m. sa TV5. Nais kitang gawing mandig upang labanan ang masasamang elemento sa lupa. Ang taglay mong kapangyarihan ay higit pa sa iyong inaasahan. Nandito na ang pinakamalaking at pinakaabangang revelasyon sa telebisyon. 12 celebrities na pinakamagaling at pinakamabangis ang maglalaban-laban sa larangan ng kantahan. Ang tanong ng sambayanan, masasagot na who This show is a worldwide hit. is Excited din ako manghula. The Masked Singer. Ang international music sensation nasa Pilipinas na. Handa ka na bang manghula? Masked Singer Pilipinas. Tuwing Sabado, 7 p.m. sa TV5. You name it, we have it. Itototo na ang feelings mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing 9:30 ang primera klase at dekalibreng mga kwento na hatid namin sa inyo sa Primetime Todo. Napapa
Napapawaw ka ba sa bangon talentadong Pinoy? Eh baka naman mas hanep pa ang hidden talent mo. Mag-audition na! I-video lang ang inyong sarili, pwedeng grupo o solo, kahit anong talento, swak yan! I-like ang BTP page sa FB at i-PM ang inyong video tapos hintayin nyo ang aming reply. Kada linggo, may winner sa Bangon Talentadong Pinoy. Baka ikaw na ang susunod. Try mo! Kaya sali na kapatid sa Bangon Talentadong Pinoy. Ang inyong bagong kapatid, nasa Radyo 5 na. Pag-usapan po natin ito ng masinsinan, ha? Hatid pa rin po ang mga tampok na balita. Ito na, baka sabihin ng MMDA, kami nagpaluwag sa EDSA. At malalim na pag-aanalisa at pagtalakay sa mga isyong pambayan. Ted Filon! At DJ Chacha! Sa Radyo 5! Lunes hanggang Biyernes, 6 a.m. sa Radyo 5, 92.3 News FM with simulcast on TV5. Magpapatupad na ng lockdown sa ilang lugar sa Metro New normal yan ang lagi nating naririnig ngayon. Ano ba talaga yung new normal na yan? Walang nakakaalam. Hindi natin alam kung ano magiging buhay sa new normal. Ang alam lang natin ay kung ano na ang ating pinagdaanan, kung ano ang ating pinagdaraanan, at dapat diretso lang muna tayo. Abangan nyo, usapang real life. Paano to iba? Walang chorba. Promise. Hapagpaday na natin mga notisya, mga residente sa Norte na kukurian itong panakayan. Ada ha frontline hininga report hi Jamela Solahis. Kada Lunes hit aga pakurian it pagsakay hit mga residente ha may northern barrios hit Tacloban. Damo permi it naguhulat nga mga pasahero ha may skina hit Bagakay para makasakayin multicab o jeep para makakadwa ira mga trabaho ngan kundiin pa man nga ira mga lakat. Hangyo tiba nga residente na unta dugnganhin mga sarakyan ngadto kay nagtitikada mo na daw itawo. Labi na yan nga damo nagihap ang nagpakabalin ha mga pabahay ha may norte. Ngan nagtikang naan pag-inuran ng pagabutit mga bagyo. Pati naghihap kun madayon iton face-to-face classes hit mga estudyante. Amo naman iniyan ira panawagan ha gobyerno nga dugnan it mga panakayan didto ha ira. Para Frontline News, Jamela Solahis. Halay naman nga sumat mga pasaway nga mulupyo nga diri na ginsusulot o diri nagsusulot aton face mask ada kay pinansita inihan mga kapulisan di na Tacloban. Didan Domingo, Disyembre 6, nagbuhat in Oplan disiplina ang Tacloban Police Station nga ginpangunahan ni Police Major Leonidas Sidyongko, an officer in charge sa nasabing nga estasyon. Ira ginbantayan ang mga pasaway nga mga tao nga natalapa sini nga Executive Order 2020-14-07 o ang Face Mask Ordinance ngan Curfew Ordinance. Ang mga ini ira pinansita ngan gintagan hinkaangayan nga mga penalidad. Samtang ginihingayad na ang kalsada ha Barangay Abaca, Hinabuyan, Buntay. Ada ha frontline hininga report ni Junel Thomas. Nakikita na ang kapauan ng mga residente ng Barangay Hinabuyan ngan Barangay Buntay ug iba pa matapos ang pira ka dekada kapag antos han kakurihan dalan tikad ira barangay ngan kunhain pa nga destinasyon upod ang kakurian hapag biyahe oras sin Remalaso o Calamidad. Hininga higayon hulusan kalipay ang mga residente na sabi nga barangays kay tungod dakoy ni nga bulig labi na hayra pagpakabuhi kay madali na an ira pagbiyahe ni mga produkto huma nga Asya an ira panguna nga surok kan income para ni rapad adlaw-adlaw nga panginhanglanon. Naggamay adahin kadilatar
ang paghingayad na sami nga kalsada mahitungod han mga angay ayuson nga resikitos ilabi na ang sitwasyon han pagdetermina han klasifikasyon han tuna mahitungod nga ini inasusubay ha kanal han National Irrigation Administration. Mahuman naman ang conversion nga daha Barangay Road dinhi na naayos ang budget han proyekto nga iniinginti kangan han Nobyembre 24 tuig 2020 nga nakatalaan makumpleto ang proyekto pag-abot han Disyembre 23. Para ang Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Masunod na naton Frontline News. 41 milyones nga river wall ha Albuera human na. City Housing nga iba pa nga mga opisyal amo ito nagpulong hiunong han relocation han mga mulupyo barangay 65. 31 anyos ang panuigon nga COVID-19 patient na hiawat ang kinabuhi. Ini nga iba pa nga mga sumat pagbalik kanaton Frontline Eastern Visayas. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. We walk the talk. That's who we are. Ang nag-iisang hari ng public service, nandito na to the rescue, Idol Rapi Tulfo. Malaki, kaya namin aksyonan para... Totoo bang minabaril ang kapatid ko, nagpapasahod kayo ng tama at binabayaran sila ng OT, sapat-sapat na po yung sweldo nila. Idol in Action, Monday to Friday, 10:30 a.m. sa TV5. Nais kitang gawing mandirigma upang labanan ang masasamang elemento sa lupa. Ang taglay mong kapangyarihan ay higit pa sa iyong inaasahan. Nandito na ang pinakamalaki at pinakaabangang revelasyon sa telebisyon. 12 celebrities na pinakamagaling at pinakamabangis ang maglalaban-laban sa larangan ng kantahan. Ang tanong ng sambayanan, masasagot na who This show is a worldwide hit. is Excited din ako manghula. The Masked Singer. Ang international music sensation nasa Pilipinas na. Handa ka na bang manghula? Masked Singer Pilipinas. Tuwing Sabado, 7 p.m. sa TV5. You name it, we have it. Itotodo na ang feelings mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing 9:30 ang primera klase at dekalibreng mga kwento na hatid namin sa inyo sa Primetime Todo. Napapawaw ka ba sa bangon talentadong Pinoy? Eh baka naman mas hanep pa ang hidden talent mo. Mag-audition na! I-video lang ang inyong sarili, pwedeng grupo o solo, kahit anong talento, swak yan! I-like ang BTP page sa FB at i-PM ang inyong video tapos hintayin nyo ang aming live. Kada linggo, may winner sa Bangon Talentadong Pinoy. Baka ikaw na ang susunod. Try mo! Kaya sali na kapatid sa Bangon Talentadong Pinoy. Ang inyong bagong kapatid, nasa Radyo 5 na. Pag-usapan po natin ito ng masinsinan, ha? Hatid pa rin po ang mga tampok na balita. Ito na, baka sabihin ng MMDA, kami nagpaluwag sa EDSA. At malalim na pag-aanalisa at pagtalakay sa mga isyong pambayan. Ted Pailo!
Ron At DJ Chacha. sa Radyo 5. Lunes hanggang Biyernes, 6 a.m. sa Radyo 5, 92.3 News FM with simulcast on TV5. Magpapatupad na ng lockdown sa ilang lugar sa Metro New normal yan ang lagi nating naririnig ngayon. Ano ba talaga yung new normal na yan? Walang nakakaalam. Hindi natin alam kung ano magiging buhay sa new normal. Ang alam lang natin ay kung ano na ang ating pinagdaanan, kung ano ang ating pinagdaraanan, at dapat diretso lang muna tayo. Abangan nyo, usapang real life. Paano to iba? Walang chorba. Promise. Apagpaday na naton frontline Eastern Visayas dito Albuera, Leyte na human na ang 41 milyones ka pesos nga river wall. Ada frontline hini nga report ni Junel Thomas. Protektado na ang mga naguukoy ang mga hagbubo nga lugar nga sakop han barangay poblasyon habung tuhan Albuera. Iniin tungod han bag-o lang nga natapos nga proyekto nga dako nga bulig ang mga lugar ilabi na kung na overflow ang salug oras sin makusog nga uran nga nagdadara hin pagbaha. Ang nasabi nga proyekto ang ginpunduhan ng DPWH sa kantidad nga 41 milyones. Kaupo din ang clearing, grubbing, steel reinforcement, slope protection, structure excavation ng embankment works nga may dakahilabon nga 300 linear meters flood control. Ini nga nasabi nga proyekto inaadahilrom han government flagship program nga Build. Para Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Alay naman niya sumat nagdumara hinduha nga magkasunod nga pulong ha iba-iba o adton na mga iba nga mga opisyal han syudad ngan barangay. Hiunong naman ini han relocation han mga mulupyo di da barangay 65 hadin Disyembre 4 ini buhata. Iniingin atindiran han Acting City Housing and Community Development Office Head T. Denz Hobson nga iba pa nga mga opisyal han Barangay Affairs Office pati na dinhi ang City Engineering Office. Nakadto gihapon ang Village Head han Barangay 65 nga hi Honorable Jose Dueñas. Ngan ang mga representante han Catholic Relief Services o kon CRS. Iragin hingadayan ang mga issue hiunong han relocation ang mga beneficiaryo han nasabi nga barangay ha Dreamville. Usay ni nga funded resettlement site di da Barangay 93, Barangay o Bagakay din niya syudad han Tacloban. Hapag kina 883 na nga mga pamilya ang tikang Anibong District ang nagkalipikar nga beneficiaryo di dahil nga pabahay kundiin 332 sini nga mga residente ang Paseo de Legazpi. Magbubuhat naman ni Rhino sang pulong para naman han mga residente nga diri natugot pag-demolish han ira mga balay di daha Anibong. Farm to Market Road ha Carigara, Leyte ada na iton final phase. Ada ha frontline hini nga report ni Junel Thomas. Mga parag-uma o magtaranom hinhumay, saging o iba pa nga produkto kapag uma, ang barangay Libo, Carigara, Leyte, in makakatagamtam na hinsimentado nga kalsada, han ginihingayad ngan diri na may hamahuman nga farm to market road had nasabi nga lugar. Aada na final phase ang nasabi nga proyekto, haluyong pag-uuran darahan mga nag-agi nga bagyo nga sumulod ha aton nasud. Ang nasabi nga farm to market road in usa nga convergence project han Department of Public Works and Highways nga
Department of Agriculture. Nagkakantida din 11.9 million nga may kahilabon nga 436 meters nga may adahin ni drainage canal nga ginlalauman nga makompleto sa matapos ang tuig 2020. Para Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Usa naman nga taga Region 8 ang nahiawating kinabuhi tungod hini nga COVID-19 nga virus. O gini nga pasyente amo ang EV-9717, 31 anyos ang panuigon nga babae nga taga San Sebastian, Samar. Inihiya ay namatay halin Domingo, Disyembre 6 o gapagkena base hatong bago nga datos sa Department of Health Eastern Visayas may 15 nga bago nga kaso hin COVID an aton riyon kundi usahini na tikang ha Eastern Samar, upat naman ha Samar, siyam tikang din ha Leyte. Hapag kena lapus na hin 400,000 iton kaso hini din ni ha Pilipinas. Damo man ang nakaka-recover pero may dalaghapon na mamatay ngan diri nauupay agi hini nga virus. Amo nga padayon laghapon ang DOH sa pagpainumdum hiton katawhan nga mag-ikmat good ngan diri tumagya og sumunod hiton mga health protocols para ha aton kalugaringon ngan para nagihapon hiton ibang tao. By bust operation gindumara naman di Pawing Palo Leyte. Ada ha frontline hini nga report ti Junel Thomas. Arestado gindumara nga by bust operation na barangay Pawing Palo Leyte gabi han Disyembre 4 tuig 2020. Ginkilala na nakup nga hi Jerome Marikit Iligo usa nga street level individual nga na residente han barangay Pinarigusan San Miguel Leyte ngan presente nga nag-uukoy ha barangay Pawing Palo Leyte. Mahitungod nga may dahini ka live-in hanasabi nga barangay. Nakuha posisyon kan Marikit anwaray pakadetermina nga kantidad hangin tutuuhan nga dried marijuana sobra 1,000 pesos nga kantidad hin kwarta upod naan by bust money. Dugang pa nga nakuha kan Marikit inusa nga Lenovo tablet nga gintatag iyahan han DSWD. Mahuman ini makuha han suspetsado apanimalay hinusa nga kagawad ha barangay Pawing ngan usa nira nga kaupod ha balay inimpleyado han nasabi nga buhatan. Sumalapahan mga residente ngan mga opisyal han nasabi nga barangay nga kilala na ini hayra lugar ha mga kaso hin pangawat ngan may naghihapon ini iba pa nga record ha Palo Police Station kan iba pa nga mga lugar. May hana ini, may hana pagingan ini ya. Dili nga ini nagngangawat na pusgyapon ini kuan. Wala na kami gutya nga iba kuan knowledge parte ay kami na nakakasumbong ako na barangay nga kasan ito bago din nga kuan. Ni nagihimuhin baga malisyoso din ni tamon barangay. An operasyon in gindumarahan pinag-usang elemento han Palo Municipal Police Station nga pinangunahan ni Police Lieutenant Natalio Ortega, Deputy Chief of Police, ha direkta nga supervisyon ni Police Major Aldo Minjola, Acting Chief of Police han Palo Municipal Police Station ug ang 805th RMFB pinangunahan ni Mark Don Alfred Lianza. Para Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Samtang ginbuligan naman ang mga kapulisan ng San Mateo Police Station ang usang nanay nga nanganak. Didahadligid lang kalsada. Ini nga usa nga informal settler didahin nga lugar nga waray makakadto na ini hospital para manganak. Dayon naman ini nga ginbuligan ang mga kapulisan hapag panguna ni Police Corporal Carol Suizon nga amiton nakakita anay nga nagawas nan uluhan bata. Kaupod naman niya pagresponde amuhira Police Corporal Arneldo Bautista, ngan mga patrolman nga amuhira Alexander Bautista, John Julius Bautista, Jonathan Morales Jr. Kaumanlay ni mga anak, ira naman gindaraan nanay upod ato ni asawa ha pinakaharani nga ospital. Nagpasalamat naman hiran mga kapulisan ha San Mateo didahaton paghisalbar haira didahini nga usa naman nga kinabuhi. Samtang Pinay candidate daog ha Miss Eco Teen International 2020. Ada frontline hini nga report ti Jamela Solahes. Daog naman ang Philippine bet nga hero Ann Tamundong
Hakahuhuman pala nga Miss Eco Teen International 2020, didahan December 6. Ginpirdihin nga 18-year-old Pinay beauty from Laguna ang 34 na kandidata na tikang paha magkaduro dilain nga nasyon. Hiyagihap ang nakakuwahan Best in National Costume Award. Nag-second runner-up naman niya ha talent competition, ngan first runner-up ha beachwear prime competition. Initanan nga iya nadagan ha usa lang nga kasimana nga preparation kung diin ginkoronahan hiya nga Miss Eco Teen International Philippines nga dahan November 18, 2020 ngan hiya liwat kumadtuha Hurghada, Egypt para han international competition di dahan November 25, 2020. Nalilipay naman it mga Pilipino, labi na it mga pageant fans nga may ada na naman kita Pinoy Pride hini nga larangan. Para Frontline News, Jamela Sulahes. Nga din natin tinatapos ang aton Frontline Eastern Visayas para ito niya ng adlaw. 17 diyas na la o sa iton kapaskuhan. Ini naman ang iyong tagpasamuak Bob Abellanosa nga nagsisiring salamat ani pamati ngan mo pay nga takna. Haton nga tanan.